Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Palakpakan muna tayo. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw po ng what day is today? Today is Thursday, November 28, 2024. At ngayon po mga kababayan, pag-usapan natin na alam nyo ba, no, na ito pa lang si Sara Duterte. Kaya pala nagpupumilit na magstay dyan sa House of Representatives, ay meron pala itong binabalak mga kababayan. Kasi di ba nagstay siya dun sa opisina ni Pulong Duterte dahil kasi gusto nga niyang bantayan itong si Salaika Lopez na nakadetain doon sa House of Representatives. At ang ginawa ni Sara Duterte, nagstay doon sa opisina ni Pulong. At balak niya na magtagal doon. Ito ngayon lumalabas yung plano. Meron palang plano mga kababayan. At ito yung kumakalat ngayon sa social media. May plano raw di umano si Sara Duterte na magkaroon ng assassination attempt dyan po mismo sa loob ng batasan. Meron po silang i-assassinate. At sino assassinate nila? Ang i-assassinate nila ay yung sarili niya. So palalabasin nila na may nagbabalak, gumurgor kay Sara Duterte. So parang alam niyo parang kay Donald Trump. Ewan ko kay Donald Trump kasi hindi ko nasundan yan pero yung pagkakabaril kay Donald Trump doon po sa nangyari doon sa kanya pangangampanya nung tinamaan siya sa tenga. Hindi ko alam, hindi ko na nasundan yun ano ba yun? Sinadya ba yun o hindi? Pero sabi naman hindi. Sabi naman ng iba sinadya para makakuha ng simpatya sa tao. Wherein, sa tingin ko naman nakakuha siya ng simpatya sa tao kasi nga nanalo ito si Donald Trump bilang presidente ng Amerika. So para makakuha ng simpatya at ma-divert yung issue ng confidential funds, yung maling paggastos ng confidential funds, ay daw ang binalak ng Vice Presidente. Kaya ayaw niyang umalis dyan sa House of Representatives. Ito mga kababayan isa-isahin natin para maliwanagan tayo dito sa di umano'y meron pong reportedly planned assassination attempt dyan po sa loob ng batasan. Na-vlog na po ito na iba Ito, tinignan ko maigi, pinag-aralan natin maigi bago natin pag-usapan. Ito mga kababayan, babasahin ko Ito pong si Sara Duterte ay reportedly po nagplano, yun nga, na to stage an assassination attempt on herself sa sarili niya. Diyan po sa loob mismo ng batasan para makuha ng public sympathy. Siyempre kapag halimbawa lang nangyari yon. Siyempre magkakagulo ako si Inday Sara. Merong nagtangka kay Inday Sara, may nagtangka. At buti na lang ganyan. Siyempre marami, alam niyo dami na itong tagasunod daming DDS ngayon itong mga DDS, siyempre magagalit. At mag-stage malamang ng mga rally-rally. So magkakagulo ang bansa natin. Although konti lang sila pero makaka-create ng gulo magkakaroon ng gulo sa kalsada, sa iba't ibang lugar. So kung natuloy pala 'yon, gano'n ang mangyayari. Kasi nga gusto niyo makuha ng simpatya ng tao. Kasi nga yung kanyang maling paggamit ng public funds, yun po yung issue. Kaya gusto nilang ma-divert at makaligtas dito sa kanilang pananagutan diyan po sa maling paggamit ng confidential funds. So yun do yung pinakadahilan kung bakit ganun ang gagawin sana. Magkakaroon sana ng assassination attempt sa sarili para makaiwas sa pananagutan at makakuha ng simpatya ng tao. Ayan. Ito ay nakuha, hindi na natin sasabihin kung sino pero may hawak naman tayong artikulo kung sino. Sige, diretso na natin, sabi ng politiko.
Okay. So yun daw yung yung kanyang ulterior motive nang bisitahin niya etong si Zulaika Lopez. So kasabay na rin ng kunwari ay masyado siyang concern kay Zulaika Lopez, sinasabi niya, yan mga tao ko hindi ko iiwanan yan. Parang ganun ang dahilan niya, pero ito raw ang pinakadahilan, gagawa ng drama, mga kababayan. Kasi anong nangyari, ito si Vice President talagang nag-insist, nagpumilit na magstay kasama si Lopez at beyond visiting hours pa. Sobra na doon sa oras. Kaya nga doon na siya nagstay doon sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte. Ito raw yung plano, allegedly. Gusto raw ni Sara Duterte na siya ay mabaril. Yan po sa loob ng batasan habang siya ay naglalakad-lakad dyan sa loob ng batasan kasi balak niyang maglakad-lakad eh. Nag-request siya eh. Alam mo, may request siya ng gano'n para kahit pa paano makapaglakad-lakad siya, makapag-ikot-ikot. Ayun pala yung plano niya na habang naglalakad siya, merong kunwaring babaril at pagkatapos naman nun para patunayan na merong ang totoong threat sa kanyang buhay kasi wala po naniniwala eh. Lagi niya sinasabi na may threat sa kanyang buhay pero wala naman daw nakikita ang PNP, wala naman nakikita ang AFP ng threat sa buhay ng Vice Presidente. Para nga raw mapatunayan na legitimate yung kanyang sinasabi, totoo yung kanyang sinasabi, ganun na mangyayari. Kunwari, may babaril sa kanya habang naglalakad siya dyan sa batasan. At pagkatapos naman nun, kapag halimbawa nangyari yan, ang gagawin, ang sisisihin nila ay si Speaker Martin Romualdez. Bakit si Speaker Martin Romualdez? Kasi nangyari ito dyan sa loob mismo ng kanyang nasasakupan kasi ang House of Representatives under ng Speaker yan eh. Na kung sakaling, hindi ko alam kung plano niya magpagurgor. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro. Attempt lang. Parang yung kay Trump, si Trump, diba, daplis lang. Pwedeng ganun. Pero yung sasabihin mo na magpapagurgor, sa tingin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga ganun. Kasi, unang-una, mataas pa pangarap nito. Gusto pa maging presidente nito eh. So yun po yung yung plano, mga kababayan. Alam naman natin na yung talagang mainit ang ulo ni Sara Duterte kay Martin Romualdez eh. So yun ang isa-isang dahilan para madiin niya si Martin Romualdez at malagay sa masamang pwesto. Kumbaga, to put the speaker in a bad light para sumama ang tingin ng tao kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ganun ang binabalak ni Sara Duterte. Ayon dito sa sa isang scooper. At dahil dito, mga kababayan, etong House siguro napansin nila. Teka, siguro may intelligence sila na delikado to, ganito ang gagawin ni Vice Presidente. Kaya ang ginawa nila, nag-order sila na ilipat na lang si Lopez dyan po sa Women's Correctional Facility dyan sa Mandaluyong. Kasi delikado eh. May binabalak na, baka mangyari, magkagulo pa. Kaya sabi nila, kailangan mahinto itong ganitong klaseng plano, kaya ilipat na natin yan si Lopez. Kasi hanggat nandiyan si Lopez, nandiyan si Sara Duterte, hindi aalis yan at pwede niyang magawa yung kanyang plano. Kaya kapansinin niyo, mga kababayan, galit na galit si Sara. Pinatawag pa si Nabongo, pinatawag pa si Bato de la Rosa para harangan yung kanyang paglipat niyan sa Correctional Institution for Women. Kaya nangyari, mga kababayan, na ililipat na sana, madaling araw ililipat na sana si kasi nga, kumbaga yung threat na yun, kumalat na eh. Nung ililipat na, bigla namang nagkaroon ng drama at biglang nag-iiyak na itong si Zulaika Lopez at ito na, nagkaroon na rin ng panic attack, nagkaroon na ng kung ano-anong sakit. Kaya instead na madala
yan po sa Correctional for Women, Correctional Institution for Women, si Lopez, ang nangyari, dinala na lang siya dyan sa sa hospital. Na dapat ang pagdadala na sa Veterans Memorial Medical Center kasi kinakailangan government hospital. Pero ang ginawa nila ng grupo ni Sara Duterte, isinakay sa private ambulance at doon dinala sa St. Luke's. Kaya nga may kaso itong mga tauhan ni Sara Duterte, pati mga security kasi nakialam sila. At meron pang tulakan, kaya may kaso sila, mga kababayan dinala sa St. Luke's, doon nagpa-check up. Wala namang nangyaring wala naman daw malalang sakit. Kaya pinababalik ng house. Pero alam ko diniretso nila diyan po sa BMCC na hanggang ngayon nandyan pa rin sa Veterans Memorial Medical Center. Kaya nga nandyan yung mga tulongges na nag-arali. Diba? Tapos alam ko kung meron pa, kung nandiyan pa rin ba sila o wala na. Alam ko nandiyan pa rin Pero kasabay niyan, may nag-arali naman yan sa EDSA na may bayad naman. 200 ata. 500, kinupit nung organizer, naging 200. Kaya kayong papauto dyan, niloloko kayo ng mga organizer, kumita pa organizer dyan sa rally na yan. 500 sana budget yung ginawan 200. Tingnan mo, napakawalang hiya ng mga hinayupak na yan. Okay. Sabi ni Joel Chua, siya po ang chairman ng Committee on Good Governance. O siya naglilid dyan po sa Blue Ribbon Committee. Nilagay nila sa security risk ang buong Kongreso sa pagpupumilit ng Vice Presidente na manirahan sa loob. May notice pa tayong natanggap nung Biyernes na mag-walking exercise raw si Vice Presidente sa loob ng Batasan Complex. Ayun nga, yung binabala kasi. Yun po yung nangyari mga kababayan. May binabalak At pagkatapos siya mag-ikot, mga kababayan, ito pong si Sara Duterte, pagkatapos siya mag-ikot, habang nag-iikot, nag-walking, may magkakaroon ng senaryo na siya po ay magkakaroon ng attempt sa kanyang buhay. Di natin alam kung paano gagawin nila, paano i-stage, paano i-aarte. Di natin alam kasi hindi naman natuloy. Kaya yun po yung dahilan. Kaya talagang nagpumilit ang House of Representatives na ilipat si Lopez. Kasi gagamitin nilang dahilan yan Gagamitin nilang way para magawa nila yung kanilang plano. Ayan po yung kumakalat ngayon sa social media mga kababayan At ito inireport sa atin ng Politico mga kababayan. Meron din ako report nito, hindi ko lang makita kung saan. Pero yung kanyang plano talaga ay manggulo mga kababayan. Kaya salamat na lang at hindi natuloy. Salamat at hindi natuloy yung ganyang balak. At ngayon po ay nandiyan na lang po sila sa EDSA nagbabayad para magtuloy-tuloy ang kanilang kalokohan, mga kababayan. Ayan po yung nangyayari ngayon. Kaya mag-iingat po itong gobyernong Marcos sa ginagawang plano netong mga sakim sa kapangyarihan. Ba't hindi na lang kasi hintayin hintayin nyo na lang yung pagkakataon ninyo sa eleksyon. May 2028, ilang taon na lang. Ba't kung ano-ano pinagagawa ninyo? Hayaan nyo ang taong bayan na magluklok sa inyo. Hayaan nyo ang taong bayan ang mamili sa tamang proseso. Hindi katulad, may mga iba pa dyan nananawagan pa. Meron akong nakita, nananawagan na kesyo lumabas na raw mga Duterte, magsalita, at lumabas daw talaga magkaisa, patalsikin ang gobyerno. Anong klase yun? Hindi po ganun ang dapat ginagawa nating panawagan. Dapat ang panawagan natin tayo'y magkaisa at magtulungan. Wala mga po talaga mga sakim sa kapangyarihan. Alam nyo, magtatagumpay ang pinaplano ninyo
kung ang suporta ng taong bayan ay nasa inyo. Pero kung ganyan, araw-araw kayo nagpupunta, kinakailangan nyo pa magbayad, kinakailangan nyo pang magtawag, kailangan nyo pang gumastos para magpuntahan yung mga tao. Pag ganyan, itigil nyo na yan. Nagsasayang lang kayo ng oras kasi ang revolution, ang EDSA revolution, hindi naman dyan nagsimula. Ano po yan? Hindi po sa pilitan. Kusang loob po nagpuntahan ng mga tao dyan. Kasi kung ganyan babayaran ninyo, at yung iba ginagawa pa negosyo, wala pong mangyayari sa inyo. Tapos yung mga plano, di umano ni Sara Duterte na gumawa ng drama at isisi sa gobyernong Marcos kay Martin Romualdez, isa pong malaking kalokohan yan. Malaking kalokohan yan, sa totoo lang. Bakit kasi hindi nyo nalang hintayin na kayo makapwesto kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng taong bayan? Wala, kawawa po ang mga Pilipino kapag ganyan. Alright, so yun po yung nadiskubre. Yan na po ang nadiskubring plano ng grupo ni Sara Duterte. Di umano, mga kababayan, yan po yung kumakalat sa social media at na-report nga po na sa isang artikulo, nakakalungkot, no, na imbis na tayo magkaisa, nakakaisip pa tayo ng ganung plano para pabagsakin ng gobyerno. Alam nyo, ang kasamaan po, kailanman ay hindi mananalo sa kabutihan. Lagi nyo po tatandaan yan, hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po natutulog ang Diyos. At alam ko, ang mga Pilipino, ang tunay na nagmamahal sa ating bansa ay gagabayan at ingatan ng ating Panginoon. At ang masasama ay parurusahan. At lahat po ng kasalanan ay may katumbas na kaparusahan. Alright, so yun lang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.